Amen. Glory to God. Glory to Jesus. Thank you for joining our pag-aaral sa ating pong studies ng Christian Foundations. Tayo po'y nasa bahagi na ng pag-aaral tungkol sa Banal na Espiritu. At pag-usapan po natin yung mga ginagawa ng Banal na Espiritu. Siyempre, ang pangunahin pong gawain ng Banal na Espiritu is to make the presence of God known dito po sa mundo at sa pamamagitan po ng mga mananampalataya. At pag-usapan po natin sa mga susunod na pag-aaral yung pangunahing ginagawa ng Banal na Espiritu sa buhay ng mga followers ng Panginoon o ng mga disciples, ng mga believers kagaya niyo po at kagaya ng inyong lingkod. Kung paano siya ay nananahan o sa Ingles, indwelling. Kung paano po niya ini-indwell ang bawat isa sa atin. Ano po yung ginagawa ng Banal na Espiritu sa atin pong mga buhay ngayon. At pag-usapan po natin ngayong linggo, ngayong araw, yung pong fruit of the Spirit. Amen. So, ang pinaka-big idea po dito mga kapatid sa pag-aaral na ito is, ang gawain po ito ng Banal na Espiritu is for us to be like Jesus through the fruit of the Spirit. The Holy Spirit works so that we will produce the fruit of the Spirit, and in doing so, we will be like Jesus. Amen. Yung character trait, yung mga katangian po ng Panginoong Jesus, ito po yung pinoproduce, ito po yung ginagawa ng Banal na Espiritu sa atin pong buhay. So, ang comparison po sa aklat ng Galatians chapter 5, nagsimula sa verse 19, yung pong works of the flesh, at dito po sa verse 22 hanggang verse 23, makita po natin mga kapatid yung fruits of the Holy Spirit. So ano ba nga ba itong mga fruits of the Spirit? Amen. So sabi po ni Paul dito, but the fruit of the Spirit is, so napaka-interesting, ginamit niyang verb ay singular. Okay? So collective, no? Yung pong fruits or fruit ay parang isang grape, isang bunch na iisa po yung bunch or iisa po yung bungkos, pero sama-sama po sila. Okay. So sabi po, the fruit of the Spirit is, sabi po sa Galatians 5:22 to 23, love. Amen. Love. And then sabi po, joy and peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. At ang sabi po niya, against these things, there is no law. Amen. So makita po natin, mga kapatid, yung iba't ibang mga character traits na na-encapsulate po dun sa salitang love. Okay? So yun yung iba't ibang facet ng love, iba't ibang facet ng pagmamahal, at makita po natin dito mga kapatid, yung character trait ng Panginoon ay pinoproduce, minomultiply ng Holy Spirit sa buhay ng mga mananampalataya. It is the work, it is the fruit of the Spirit in the lives of the believer. In our own nature, ang lalabas po sa atin is the works of the flesh, yung pong bunga o gawa ng laman. Subalit sa tulong ng Banal na Espiritu mga kapatid, ang lalabas po sa ating buhay, kung tayo po'y puspos ng Banal na Espiritu, tayo'y lumalakad kasama ang Banal na Espiritu, na po-produce po sa ating buhay yung bunga ng Banal na Espiritu, which is, ito nga po, yung mga katangian or character trait ng atin pong Panginoong Jesus. Kino-confirm tayo ng Holy Spirit sa image or sa katangian, sa larawan ng atin pong Panginoong Jesucristo. So hindi po natin kayang gawin ito, but the Holy Spirit is moving in our lives so that we will be like Jesus. Okay? So yun po yung main thought dito po sa fruits of the Spirit. It's not you, it's not me, it's the Spirit within, the indwelling Spirit. When we allow ourselves to follow the leading of the Spirit, when we walk
by the Spirit and we walk with the Spirit, ito po mga kapatid, ang lalabas sa atin pong buhay. Sabi po, yung love. Hallelujah. Kailangan po natin. Because the world is full of hate, of anger. The world is full of indifference. Yung walang pakialam. But ang follower po ni Jesus, mga kapatid, ay ito po yung isa sa bunga nakikita natin, yung pong pagmamahal sa atin. Even those who don't deserve, those who are unlovable, we are to extend God's love to them. Amen. So, ito po yung iba't ibang facet ng love, yung joy, yung assurance that we are in right relationship with God. And whatever the circumstance, sabi po, ano man ang sitwasyon ng buhay, ay alam nating tayo po ay tiyak. Amen. Kahit na nga, sabi po ni Haring David, tayo humaharap sa kamatayan. Amen. Tayo po ay panatag sapagat alam nating hawak ng makapangyarihang Diyos sa kanyang mga kamay ang atin pong buhay, ang atin pong bukas. Kaya nga po meron tayong kagalakan. Hindi ito nakabatay sa sitwasyon, ito po ay nakabatay sa pangloob na kalagayan ng ating mga puso. Isang pusong naroon ang katiyakan dahil nandun ang Panginoon. So, kasama din po doon yung peace. Amen. Hindi ho kawalan ng problema ang peace. Pagkakaintindi natin sa peace, pag wala kang problema, hindi po. The peace this is the calmness and the stillness in spite of the storm. Amen. Yung sa kabila ng bagyo, sabi po, madidinig natin yung tinig ng Panginoon nagsasabi, be still and know that I am God. So when the oceans rise, when the thunders roar, we are still because we know who is our God. Meron tayong kaugnayan sa Kanya, meron tayong relasyon sa Kanya. We have peace. Kagaya ng Panginoong Jesus, He has peace. Amen. Patience. Uy, isa po ito sa trait na kailangan natin ngayon at dinidevelop po ng Panginoon sa atin, yung pong patience. Amen. Kindness. Kindness. Yung kabutihan. May mga tao po na talagang natural po yung kanilang pagiging mabait, no? Yung kabaitan. Kindness. Yung paggawa ng mabuti. Amen. Random acts of kindness. Nakita natin yung kabutihan sa kanila pong puso, lalong-lalo na po yung kahandaan sa pagtulong. Amen. And kindness. And then goodness. Di ba parang magkatulad po yung kindness at saka yung goodness. Pero dito po mga kapatid, may mga pagkakataon po na ang ine-expect ng tao yung gusto nila pero hindi yung kailangan nila. O yung mabuti para sa kanila. Ina-expect nila magiging mabait tayo para sa kanila, pero ang mas kailangan po yung maging mabuti tayo. Ang Diyos, hindi lang siya mabait, ang Diyos ay mabuti. Ang Panginoong Jesus, hindi lang siya mabait, siya po ay mabuti. Ginagawa at ibinibigay ng Panginoon yung makakabuti sa atin. Alam mo, yung anak niyo po yung humihingi ng malaking pera. Okay? So, pag ikaw po ay kind lang, ibibigay mo yon. Pero pag ikaw po ay good, alam mong hindi pa niya kayang i-handle yon, hindi mo po ibibigay yung kanyang hinihiling. Bibigyan mo siguro ng yung tama lang, yung sakto lang. Pero hindi mo bibigyan ng sobra-sobrang pera kasi mapapahamak. Hindi niya kayang pamahalaan po. That is goodness. Amen? Kung ano yung mabuti at nakalulugod at tama, yun po yung ginagawa. At minsan, gusto po natin maging kind lang, pero ito po, kasama din po sa fruit of the Spirit, yung goodness. At syempre yung faithfulness. Hallelujah. Faithful, full of faith. At saka po, yung maaasahan, reliable. Yung totoo sa salita, totoo sa gawa. At mapangahawakan po, reliable. Yung kanyang mga pangako'y kanyang ginagawa, tinutupad, at maaasahan mo siya. Day in, day out, rain or shine, ika nga, maaasahan mo po yung mga taong faithful. At ito pa, gentleness, malumanay. Ayan, yung hindi ho marahas, no? Malumanay, gentleness is one of the aspect
of love, isa sa fruit of the Spirit sa atin pong buhay. Sa konteksto po nila noong panahon na yon, kilala po ang mga imperyo at iba't ibang mga kaharian sa pagiging marahas. Pero sa kaharian ng Diyos, sa mga pinangungunahan ng Espiritu, they are characterized by gentleness, kung paano ang Diyos ay naging gentle po sa ating lahat. And then finally, sabi po, self-control, yung pagpipigil sa sarili. No? Yung gusto mo nang sumabog, gusto mo nang magwala, pero nandoon yung pangunguna ng Espiritu, nandoon yung self-control. The Holy Spirit is controlling us. Amen. Yung alam mo na hindi ikaw yon, kung sa sarili mo matagal ka nang bumigay, matagal ka nang sumabog, ika nga. Pero dahil sa Holy Spirit na sa iyo, natututo kang maging pasensyoso, natututo kang kontrolin na yung sarili mo, alang-alang sa Panginoon, alang-alang sa iyong kapwa. Amen. We are subjected to the control of God, the control of the Holy Spirit. We submit to the Lordship of God, of Jesus sa atin pong buhay. And then sabi, against these things, there are no law. Hindi po pinagbabawal ang mga bagay ito. In fact, ini-encourage sa atin ang mga bagay na ito. Kapag ginagawa mo po ang mga bagay ito, you are living above the law because you are living by the grace of God and by the Spirit of God who enables us to live righteously and to live holy before God. Yung pong lagi kong tinuturo, di ba, yung law of gravity, kagaya ng mga object na nakita po natin bumabagsak, di ba? Pero yung eroplano po, nag-ooperate siya not just only due to the law of gravity but because of the law of aerodynamics na nakakalipad po siya. Ganon din po sa buhay natin. Kung ang human nature ang pag-iiralin, we will fail, we will be subjected to the law because masuwayan ang puso natin. We will be under the law. But there is more, something that is more powerful than the law, and that is the Holy Spirit, the Spirit of God moving and producing the works of the Spirit or the fruits of the Spirit in our lives, and we are living above the law. Di tayo nasa ilalim ng kautusan. We are living righteous before God because of the Holy Spirit in us. So yun po mga kapatid, ang fruits of the Holy Spirit. Amen.